Habang kausap ni Rafael ang isa sa mga naging kliyente ng company nila noon, ay unti-unting nakuha ang kanyang atensyon ng isang nagpupulong na mga tao malapit sa pool area. Everyone seems interested kung ano man ang nangyayari. Nang balingan niya si Theodore ay sinenyasan niya ito na para bang tinatanong niya ito kung anong nangyayari. At nagpatuloy pa rin siya sa pakikipag-usap. Wala akong oras para patulan ang kabaliwan yung dalawa. Kaagad na napalingon si Rafael sa pool area nang marinig niya ang boses ng asawa. Nakita ng kanyang dalawang mga mata kung paano tapunan ng isang babae ang gown ni Cassandra. Napahawak siya ng mahigpit sa basong hawak niya. What the heck is happening? That's Franco and Denise. Siya yung ex-boyfriend ni Cassandra, and I think right now ay gusto nilang pahiyain ito, sambit ni Theodore sa kanyang gilid. Napatiimbagang siya. Anong karapatan ng mga ito na pahiyain ang asawa niya matapos nilang sirain ang buhay ni Cassandra noon? And that Franco, hilastay palang mukha ay mukhang hindi na ito mapagkakatiwalaan. And the way he looks at her wife. Pinagpapantasyahan niya ito. How dare he is. Gusto na ba nitong mamatay? Ang mga sumunod na nangyari ay hindi niya inaasahan. Nakita niya roon si Randall. Kaagad niyang nilapag ang hawak na baso bago pa ito mabasag dahil sa higpit ng pagkakahawak niya rito. What the hell is he doing here? Galit na tanong ni Rafael, at nakuha naman kaagad ni Theodore kung sino ang tinutukoy nito. I don't know. I thought he is in England. Nagtataka ring tanong ni Theodore. Naglakad patungo kila Rafael si Harris. Nabalitaan kong inimbita siya ng anak ni Mr. Gumabaw. He's a close friend of Victoria, sambit nito sa kanila. Napangisi siya, talagang napakaliit ng mundo para sa kanilang dalawa. Hindi niya alam kung inaasar siya ng tadhana o gusto nitong galitin lang talaga siya. But what the heck his connection with Cassandra? Bakit naroon din ito at interesado? Damn it, bulong niya na tanging siya lamang ang nakarinig. Sa tingin ko ay ikaw naman ngayon ang flavor of the week niya. She's a slut and gold digger. Kaya nga narito yan para maghanap ng bagong prospect, mukhang sayo yata na't apat Randall, talagang hindi na maganda ang mga lumalabas sa bunganga ng mga taong iyon, na ibinabato kay Cassandra. Kitang-kita niya kung paano napayuko si Cassandra. Halata niyang natatakot at nanginginig ito dahil sa pagkayam ng kamao nito. He remember of what happened at the hospital. Hindi niya hahayaang maulit muli iyon. Ang makitang umiyak ito, ay para bang pinagpipira-piraso ang puso nila. Kung ano man ang binabalak mo huwag mo nang ituloy, dahil karamihan sa mga nandito ay ang mabibigat nating kliyente sa RRR, payo ni Harris. I don't care. Kaya kung magsimula muli sa umpisa, pero ang hindi ko kaya ang makitang pinagtutulungan nila ang asawa ko, hindi malaman ni Rafael kung bakit ang tono ng boses niya ay tila ba naging teritorial at batihing asawa. Bahala na kung masira siya o mawala ang iba pang kliyente dahil sa isyu na ito pero hindi niya hahayaang mag-isa roon si Cassandra. Mabilis siyang nagtungo patungo sa pwesto nila Cassandra. Unti-unting nagbigay daan ng mga taong nakaharang sa daraanan niya. Tapos na ba kayong pagtawanan, Sir On, at bastyusan ang asawa ko? Taas noon niyang tanong at mabilis niyang kinuha ang kamay ng asawa at hinapit ang biwang nito. Mabilis na napatingin sa kanya si Randall. Kitang-kita ni Rafael kung paano ito nagulat, hindi niya lang matukoy kung anong dahilan ng pagkagulat nito, kung ang makita siya o dahil sa sinabi niyang asawa niya si Cassandra. Knowing that bastard, sadyang tinak sa lalamunan niya. Saan kayo kumukuha ng lakas ng loob para sabihin yun sa kanya? If dadalhin ko sa korte ang paratang niyo, kaya niyo bang manalo? Dugtong niya pang tanong sa mga ito. Nagkatinginan si Franco at Denise. Kaagad na namutla ang mga mukha nito. Napangisi si Rafael dahil kahit hindi niya titigan ng mabuti, alam niyang natatakot na ang dalawa. Sino bang hindi matatakot? Kung siya ang kaharap, wala siyang pinapatawad kung sino mang harang sa daraanan niya. Ito pa kayang pang-iinsultong ginawa sa pangalan niya at kay Cassandra. Mr. Rafael, this is misunderstanding, right? Hindi kasi kami naniniwala na asawa mo ang babaeng yan, she didn't even have a ring. Sino bang kasal na ang hindi nagsususot ng singsing, right? Pilit na paliwanag ni Franco at tila kumukuha pa ng simpatsya sa mga tao. Oh, iyon lang ba? Kinuha ni Rafael ang singsing sa kanyang pants at humarap kay Cassandra. Masyado ka kasing makakalimutin.
Nakalimutan mo to sa shower room kanina after we bath together. Nakangiti niyang sambit at isinuot kay Cassandra ang singsing. Kitang-kita niya ang pagtulo ng luha ng asawa. Gusto niyang manapak. Gusto niyang magwala para lang maibsan ang galit na nararamdaman niya ngayon. Talagang nasaktan siya. Nakalimutan ko nga, buti nakita mo. Ang akala ko ay nawala ko na. Cassandra's trying to talk normally at yamakap ito sa likod ng asawa. Unti-unting nagsimula ang mga bulungan at kasabay nito ang pagkislap ng mga kamera sa paligid. Gulat at napaawang ang bibig ni Denise. Hindi niya inaasahan na totoo ang chismis na lumalabas. Gusto na niya ngayong tumakbo papalayo dahil sa pagkapahiya. Bakit sa lahat ng babae ay si Cassandra pa ang napili nito? Bakit palaging si Cassandra na lang ang tila ba swerte sa kanilang dalawa? That's unbelievable, tugon pa rin ni Franco. Shut up Franco, marami na ang nakatingin. Nakakahiya na, kastigo ni Denise rito sa mahinang boses. Saka lamang ipinalibot ni Franco ang kanyang paningin at doon lamang niya napansin na halos lahat ng tao ay sa kanila ngayon nakatingin at nakasubaybay. Napakuyom si Franco ng kanyang kamao. Tinatanong niya ngayon sa kanyang sarili kung ano itong gulong ipinasok niya. Paano? Kita-kita na lang tayo sa korte. Bago kayo umuwi ay tawagan nyo na muna ang pinakamagaling na abogadong kilala nyo, dahil baka pagdilat nyo ng inyong mga mata kinabukasan, ay sa kulungan na kayo mag-uumagahan. Madilim ang tingin niya sa dalawa. Let's go, mi amore, at iginaya niya na si Cassandra patungo papalabas ng mansion. Naiwang tulala si Randall sa nangyari. Bakit niya nga ba inisip na posibleng single si Cassandra? Sa ganda nito ay sino bang hindi magkakagusto at kaagad na pakakasalan ito? Pero bakit sa lahat ng lalaki ay si Rafael pa? Palagi na lamang bang silang magkaribal sa lahat? Bakit ang kapatid niya pang si Rafael? Nang hawakan ni Rafael ang kanyang bewang at iginaya siya nito palabas ng mansion ay hindi na siya nagdalawang isip pa na magpatyanon. Habang lula ng van ay hindi mapigilan ni Cassandra ang mapaluha. Tahimik siyang umiiyak habang nakatingin sa labas. Lang taon na ang nakalipas. Asensado na rin naman na ang dalawang katribida sa buhay niya, pero bakit gustong-gusto pa rin nila siyang ipinahiya sa maraming tao? Mabuti na lamang at naroon si Rafael at tinulungan siya. Napasulyap siya sa kanyang katabi. Tahimik lamang ito habang nakatingin sa labas ng kabilang salamin sa van. Salamat, tanging sambit ni Cassandra nang makapasok sila sa loob ng bahay. Napailing si Rafael. Ginawa ko yun not for you. Para yun sa sarili ko, para hindi ako mapahiya at masabihan ng walang kwentang asawa, malumanay ngunit bakas sa boses nito ang galit. Hindi naman maintindihan ni Cassandra kung anong dahilan. Ano yun? Pakitang tao lang ba ang ipinakita nito kanina? Dapat pa ba siyang magulat? Kung nagagalit ka dahil paniguradong laman ka na naman ng balita, edi sana hindi mo na lang ako nilapitan at tinulungan. Inis niyang turan. O baka naman dahil napahiya ka nga talaga. Humarap si Rafael kay Cassandra. Sana kasi hindi ka nagsuot ng halos makita na ang buong katawan mo. Sana hindi mo sinadyang iwan ang singsing mo para hindi ka naiipit sa ganong sitwasyon. Or is it your plan na magkita kayo ng ex mo at gumawa ng issue? Tell me, am I right? Hindi na rin napigilan pa ni Rafael ang kanyang emosyon. Ayaw niyang sabihin ang mga salitang iyon, pero kusang lumabas ito mula sa kanyang bibig. Hindi naman na niya mababawi ang sinabi niya dahil kitang-kita na niya sa mga mata ni Cassandra na nasaktan ito. Mabilis na sinampal ni Cassandra si Rafael. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko, para sabihin mo sakin ang mga salitang yan. Salamat dahil tinulungan mo ako, pero sa susunod hindi ko nakakailanganin pa ang tulong mo. At naglakad na ito paakyat sa kanyang kwarto. Kaagad niyang sinarado ang pinto at umiyak na damapa sa kama. That man is completely jerk. Walang preno ang bibig nito at masama ang ugali. Wala na itong pag-asang magbago. Period. Hindi naman masisisi ni Rafael si Cassandra nang sampilan siya nito. Alam niyang below the belt ang mga binitawan niyang salita at sigurado siyang nasaktan ang asawa. Marahas niyang tinabig ang flower vase na naging sanhi ng pagkabasag at ingay. Are you two fighting? Napalingon siya sa hagdan at naroon ang isang kambal na si Russell. I saw that she slapped you dad. Bakit galit si mommy? Kagad na napatingin si Rafael sa sahig na may mga nagkalat na bubog mula sa nabasag niyang flower vase. Don't come near me,
baka masugatan ka pa. Ako na ang lalapit sa'yo. Nang makalapit si Rafael ay kaagad niyang binuhat si Russell at dinala sa library room. Gabi na, bakit gising ka pa? Tanong niya rito ng nilapag niya. Palagi po akong nagigising ng ganitong oras, at pagkatapos magbabasa ako ng libro hanggang sa makatulog po ulit ako. So why did you two fighting? Is mom being rude to you? Napailing si Rafael. No, she's not. It's my fault. Nakapagbitaw ako ng masakit na salita na hindi ko naman sinasadya. It's hard to understand at your age, bud. Daddy, I'm a big boy now. Don't hesitate to ask for help. I know na mahirap intindihin si mommy, but you need to do something para mas maging mapalapit kayo sa isa't isa. Mahina ka talaga, sabay tapik nito sa braso niya. Hindi na napigilan pa ni Rafael ang mapangiti at guluhin ang buhok ni Russell, sa kanya ito niyakap. Hindi niya pa pala naigagala ang mga anak niya. Ni ultimo bonding ay hindi niya pa ito nakakasama ng matagal. Anong gusto mong gawin ni Daddy? Do you have any idea para patawarin ako ng mommy mo? Cause I know she's mad at me right now. Maybe buy her a flowers. Hindi pa siya nakaka-receive noon galing sa'yo. Cook for her. Pamper her. Napaisip si Rafael. Siya magbibigay ng bulaklak. Magluluto at aasikasuhin si Cassandra. Kaya niya ba talagang gawin iyon? Ni hindi niya pa nagagawa ang bagay na yun bukod sa kanyang mommy. What if gagawin ni Daddy ang mga suggestions mo, then? We will go a vacation at my resort. Is it sounds nice? Are you serious right now, Dad? Nakatayong tanong ni Russell. Ngayon lamang naging masigla ng ganito si Russell. Sobrang enjoy niya ang presensya ng daddy niya. Hindi niya inaasahan na makasundo niya ito, dahil medyo mailap ang pakikitungo niya sa mommy niya. He guessed, mayroon yata talagang isa sa kanila ang gusto niyang makasama. Of course I am. Mabilis na yamakap si Russell kay Rafael na siyang ikinagulat pa nito. That sounds great. You made my night, Dad. I'm so excited and this is the first time. Thank you, Dad. You're the best. I will go to sleep now. At nakipag-fist bump pa ito kay Rafael bago tuluyang lumabas ng library room. Napailing na lamang siya habang nakangiti at nakatitig sa kamay. Ganito pala ang pakiramdam ng isang ama. Kapag masaya ang anak, masaya rin ang magulang. This feeling, gusto ko ito. Kahit na natatakot ako sa hinaharap na baka biglang bawin lang din ang dahilan ng kasiyahan ko ngayon. Hindi niya alam kung kaya niyang pagsilbihan si Cassandra, pero susubukan niya. Wala naman sigurong mawawala bukod sa kanyang mamahaling pride. Kinabukasan nagising si Cassandra nang maramdaman niya ang sunod-sunod na halik ni Russell at Richard. Napangiti siya nang masilayan ang mga mukha nito habang nakangiti. Ito ang masasabi niyang great morning dahil araw-araw itong humahalik sa kanya tuwing umaga pagkagising. Good morning, Mommy. At sunod-sunod na halik muli ang lamapat sa pisngi niya mula kay Russell. Good morning, Mom. Wake up. We have a surprise for you. Sambit naman ni Richard. Kaagad na napakunot ng noo si Cassandra. Surpresa. Anong surpresa? Taka niyang tanong. Pilit siyang itinayo ng mga anak niya at wala siyang nagawa ng dalawa ang humila sa kanya palabas ng kwarto. Hindi niya alam kung ano ang sinasabi nitong surpresa, but right now mas importante sa kanya that she's only wearing a nightwear. Wala siyang suot na bra. Richard at Russell, saan niyo ba ako dadalhin? Tanong niya pero sunod-sunod na hajijek lamang ang naging tugon ng mga ito. Dinala siya nito sa patungo sa kusina. Teka sandali. Good morning, mi amore, yutal na bati ni Rafael at bakas na kinakabahan pa ito, sabay tingin sa dalawang bata na tuwang-tuwa sa nakikita. Nagulat siya nang batiin at makita niya si Rafael ng ganitong oras. May hawak itong bulaklak at patungo sa kanya, habang nakasuot lamang ng sports short at apron. Kitang-kita niya ang lapad ng katawan nito, sandali siyang napatulala at napalunok dahil tila ba naglalaway siya sa nakikita. He's so hot. Ulam na ulam. Kanin na lang ang kulang. Ano bang lasa ng isang Rafael? Mabilis niyang ipinilig ang ulo dahil sa naging tanong sa kanyang isipan. What the heck she's thinking? I'm. Huwag mo nang ituloy kung hindi mo kayang sabihin, tila masungit niyang sambit dito. Mabilis na sumimangot ang dalawang bata at sumama ang tingin kay Rafael. Nataranta tuloy siya at inayos muli ang sarili.
I'm sorry for what happened last night. I didn't mean it. Kaya eto at bumabawi ako. Flowers for you, mabilis at tensyonadong sambit ni Rafael habang nakayuko at panay sulyap lamang sa mga bata. Mommy, tanggapin mo na ang peace offering ni Daddy. Sambit ni Richard. Yeah, he also cooked for you today. Sambit naman ni Russell. Napatango si Cassandra. Sanay pala itong magluto, kaya pala ito naka-apron. Pero sana man lang ay nagdamit ito. Heto tuloy siya at pinagpapantasyahan ang katawan ng lalaking nasa harap niya ngayon. Nagkakasala tuloy siya. Wait, hindi ako nagkakasala dahil asawa ko naman siya, protesta ng isip niya. Naningkit ang mga mata niya at kinuha ang bouquet na hawak nito. Tatanggapin ko sa ngayon, pero kapag naulit, hindi na mauulit, pangako, putol kagad ni Rafael. At saka gusto ko sanang magbakasyon tayo sa pagmamay-ari kong resort. If that's okay with you, para naman may pasyal ko ang mga anak ko, sabay tingin ni Rafael sa mga bata at komandat pa ito. Anak ko, anak ko, anak ko, paulit-ulit sa kanyang pandinig sa kung paano tanggapin at akuan ni Rafael ang mga anak niya. This is the first time na marinig niya ito ng harap-harapan at tila ba walang pag-aalingan para sa mga bata. Hindi niya napigilan na bahagyang mapangiti. Kung mayroon mang naging magandang resulta ang pagpapakasal nila, iyon ay ang nakikita niyang pagtanggap at pagmamahal na ipinapakita ni Rafael sa mga anak niya. Ganitong stepfather pa lang nila si Rafael, paano pa kaya kung tunay pa nila itong ama? Gusto niyo bang magbakasyon muna? Tanong niya sa dalawa. Opo, parehas na sagot na nga ito. Humarap tayo muli kay Rafael. Sige, pumapayag ako pero dapat kasama pa rin natin ang team, paninigurado niya. If that's what you want, butal na naman itong tugon at panay ang tingin sa paligid imbes na sa kanya. Uupo na sana siya sa sala nang maramdaman na tila ba malamig ang pakiramdam niya. Doon lamang niya muling nasilip ang kasuotan. Oo nga pala, she's freaking wearing a nightwear without underwear. Muling bumalik ang tingin niya kay Rafael at nakatitig na ito sa kanyang katawan, habang kitang-kita niya ang pagnanasa sa mga mata nito. Mabilis siyang tumakbo pabalik muli sa kwarto niya at isinarado ang pinto saka bumagsak ng higa sa kama at nagtalukbong ng kumot. Sigurado siyang namumula na ngayon ang kanyang buong pagmumukha dahil sa kahihiyan. Gosh! Nakakahiya, baka isipin niyang inaakit ko siya. Ang kapal naman ng mukha niya kung ganun ang isipin niya. Arg! Thanks for the invitation Mr. Roosevelt. Nakangiting sambit ni Victoria. I've been wanting to go at the beach. I'm glad you asked me, sabay haplos nito sa braso ni Rafael. Wala yun, at isa pa kaunti lang din naman kami, tugon naman ni Rafael. Naniningkit naman ang mga mata ni Cassandra habang nakamasid sa dalawang nag-uusap mula sa malayo. Nagtataka siya kung bakit kasama ang babaeng ito. Ito ba ang sinasabi niyang bonding sa mga bata? Parang gusto na lamang niyang hindi sumama, ngunit hindi naman iyon maaari dahil kasama ang mga anak niya. Kung actress naman siya, ay tiyak na malulungkot din ang mga ito. Kasalukuyan nang nakaayos ang kanilang gamit at nasa van na rin ang mga bata. Hindi pa sila nakakaalis dahil hinihintay nila ang pa-VIP na babae na ito, pati na ang sinasabi nitong kaibigan. Hindi naman makakasama si Cheska at Chelsea dahil nasa Singapore ang mga ito kasama ni Wesley. May hindi siya nalalaman sa dalawang kaibigan niyang iyon. Mukhang Barbie nga ang mukha, pero parang higad naman ang mga galawan, na isambit niya sa mahinang boses. Tama ka riyan mams. Kahit malayo sila ay amoy ko ang baho ng babaeng iyan, boses iyon ni Jovi. Correct. Maharot na Barbie, dagdag pa ni Leslie. Mabilis siyang napatingin sa kaliwa at kanan niya. Nagulat siya nang makita ang dalawang kaibigan sa kanyang tabi. Halos hindi na niya namalayan na katabi na pala niya ang mga ito dahil masyado siyang naging focus kay Rafael at sa babaeng iyon. Hay naku, nakakagulat naman kayong dalawa, kapag talaga sa mga ganitong isyu ang bilis niyo. Saway niya sa mga ito. Truth naman kasi mams. Look how she seduced your husband. Sabay turo ni Jovi. Sabay-sabay silang muling tumingin sa dalawa at nakita nila ang paghampas ni Victoria sa braso ni Rafael. Panipi. O kita mo, may paghaplos. Dagdag pa nito, gusto mo turuan ko ng leksyon. Para namang naghahaman ng away na sabi ni Leslie, at sabay naglagay ng lipstick. Ano ba kayong dalawa, hayaan nyo nga sila.
Wala naman akong pakialam kung maglandian sila, turan naman ni Cassandra. Ngunit ang totoo ay nagpupuyos siya sa galit sa hindi niya malamang dahilan. Napatingin naman ang dalawa nitong kaibigan sa kamay ni Cassandra na kasalukuyang may hawak na pamaypay at sira-sira na ito. Talaga bang wala lang sa'yo, Mams? Tanong pa ni Jovi. Oo naman. Sus, parang yan lang. Okay, sabi mo eh. O siya, pasok na ulit kami sa loob ng van. Rest in peace sa hawak mong pamimay. Sambit naman ni Leslie at nagtawanan ang dalawa niyang kaibigan bago ito tuluyang umalis. Napahinto naman si Cassandra nang makitang sira-sira na nga ang hawak na pamaypay. Kaagad niyang itinapon ang pamaypay na hawak nang makitang papalapit sa kanyang direksyon si Rafael at si Victoria. Victoria, this is Cassandra, pakilala ni Rafael. Sumilay ang pekeng ngiti sa kanyang labi. Hinihintay niyang ipakilala siya bilang asawa ngunit hindi man lang iyon nangyari. Napakuyom siya sa kanyang kamao. Assistant mo, tanong ni Victoria at baka sa boses nito ang pagkamaldita. Nagkatitigan sila ni Rafael. Kitang-kita niya sa mga mata ni Rafael na wala talaga itong balak sabihin ang totoo. Kaya naman kaagad na siyang umiksena at inilahad ang kamay sa kanyang harapan. Oo, ako ang pansamantala niyang assistant, tugon niya at tiningnan lamang ni Victoria ang kamay niya. Nang mapansin niya na wala itong planong makipagkamay ay kaagad na lamang niya itong binawi. She's also magsasalita pa sana si Rafael pero may dumating na kotse at lumabas mula sa driver's seat si Randall. Kaagad na nanlaki ang mga mata ni Cassandra. Randall, sigaw niya sabay kaway. Mabilis na napatingin si Rafael sa kanyang likuran at nang makita ang lalaki ay napakuyom ang kanyang kamao. Napatiimbagang siya at hindi niya mapigilan na maging madilim ang aura. Ito ang pala ang sinasabi pang kasama ni Victoria. Bakit hindi niya naisip iyon? Hindi lang siya makatanggi dahil isa sa mga kliyente niya ngayon ay ang ama nito. Kilala mo siya? Tak-ang tanong ni Victoria. Nang makalapit si Randall, ay hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maging reaksyon sa muling pagkikita nilang magkapatid. They are broke, because of their past. Randall, kilala mo pala si Cassandra? Tanong muli ni Victoria. By the way, this is Randall, my best friend, ang siyang makakasama ko sa outing. Yes, doon ko siya nakilala sa birthday party mo, sabay sulyap ni Randall kay Rafael na ngayon ay masamang nakatitig sa kanya. And she's Rafael's wife. Bigla ay napatingin si Victoria kay Rafael at Cassandra. Nailang si Cassandra sa sinabi ni Atas dahil dapat sa kanyang asawa iyon manggagaling. Oh, siya pala yung babaeng gumawa ng issue sa party ko, para bang iritadong sambit ni Victoria. Magsasalita pa sana si Cassandra nang kuhain na ni Rafael ang gamit ni Victoria. Let's go, baka maipit pa tayo sa init at kasadjisadya ng traffic. Sambit nito at tuloy-tuloy na naglakad patungo sa kotse nito. Ninitian siya ni Victoria na para bang kinukot siya at nanglinis ito. Sinundan niya ang tingin ng dalawa. Kung ganon ay sasakay si Victoria sa kotse ni Rafael, at siya kanino? Sa van kasama ng mga bata. Pero hindi na kasya doon dahil naroon na rin ang mga gamit na dadalhin. Saan ka sasakay? Nauutol na tanong ni Randall sabay kamot nito sa batok. Iyan din ang tanong ko sa sarili ko. Pwede ba sa'yo? Para bang nahihiya niya pang tanong. Sure, lumiwanag ang mukha ni Cassandra. At least kahit papaano ay naging maganda rin pala na nakilala niya si Randall at ngayon ay makakasama pa nila. Hindi man naging maayos ang una nilang pagkikita, siguro naman ngayon ay mas makikilala niya pa ito. Sumakay na sila sa kotse at nagtungo sa Triple R building. Nang makita naman ni Rafael kung paano biglang ngumiti si Cassandra sa harap ng bastardo niyang kapatid, ay kaagad na nag-init ang ulo niya. Bakit hindi niya naisip na posibleng sumama si Cassandra kay Randall? Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging setup. Kung alam niya lang na isasama ni Victoria ang lalaking ito hindi na sana niya inimbitahan pa ito. Nagkan leche-leche tuloy ang isipan niya. I know you're jealous that your wife is on your half-brother's car. But you can't let me go just like that, tila mahihimigan sa boses ni Victoria ang pagmamataas sa sarili. I am not jealous. Alam kong alam mo rin na talagang may alitan na kami ni Randall noon pa. Iyon ang ikinagagalit ko ngayon, but that's not a big deal right now. Lalo pat kasama ko ang anak ng isa sa mga bigatin naming kliyente,
Tugon ni Rafael na walang mababakas na emosyon at nagpatuloy na itong mag-drive. Nang makarating sa Triple R building ay kanya-kanya silang sakay ng elevator patungo sa rooftop dahil naroon nakaabang ang mga helicopter na kanilang sasakyan. Cassandra is not informed about that. Kung ang mga anak niya ay excited, siya naman ay halos matanggal na ang puso dahil sa takot. Nauna na ang kambal kasama ng dalawa niyang kaibigan. Hinding-hindi ako sasakay dyan, mahal ko pa ang buhay ko, ayoko pang mamatay. Sambit niya habang nilang at saka napalunok. Ngayon ka palang ba sasakay ng helicopter? Marteng sambit ni Victoria. I'm tired, at gusto ko na ang ma-relax. Mauna na tayo Rafael. Napatingin si Cassandra kay Rafael. Napakuyom siya ng kanyang kamao. Hinihiling niya sa kanyang isip na sana naman ay huwag siyang iwan nito. Pero mukhang malabo yun. Mas priority ni Rafael ngayon ang anak ng big-ati nilang kliyente. Mas mahalaga ito kaysa sa kanya. Tumango si Rafael sa kanyang mga tauhan upang dalhin na ang mga gamit sa loob. Bagsak ang kanyang mga balikat dahil sa pagkadismaya. Let's go! Nakalahad na ang kamay ni Randall sa kanyang harapan. Kaya mo yan. I'm with you, and I promise na hindi mo mamamalaya na makakarating din tayo sa pupuntahan natin. Nakangiti ito at tila pinapagaan ang kanyang loob. Aabutin na sana niya ang kamay nito nang marinig nila ang boses ni Rafael. She's not going with you. Sabay na napatingin si Cassandra at Randall sa nagsalita. It was Rafael. Bumalik pala ito at may hawak na malaking panyo. Here, lumapit ito sa kanya saka isinuot ang panyo sa kanyang mga mata. Kailangan mo to para hindi ka ma-attempt na tumingin sa ibaba once na makasakay na tayo. Hindi na nakapagprotesta pa si Cassandra dahil pakiramdam niya ngayon ay mas mahalaga siya kaysa kay Victoria. Na kayang iwan ni Rafael ang trabaho para sa kanya. Or maybe isa na naman ito sa mga pakulo niya na ayaw niyang maging masamang asawa sa paningin ng iba. Inakay siya nito patungo sa helicopter. Napailing na lamang si Randall ng ganun lamang nito kabilas na papayag si Cassandra na sumama rito. Iniisip niya na paano kung mas nauna niyang nakilala si Cassandra. Siguro ay sila ngayon ang mag-asawa. Ang swerte mo talaga, pero sana naman pangalagaan mo, sambit niya nang makaalis na ang mag-asawa. Ramdam na ramdam ni Rafael ang pangangnig ng mga kamay ni Cassandra. Nang kapwa na sila makaupo, ay mas humigpit ang kapit ni Cassandra sa kanyang mga kamay. Don't leave me. Natatakot ako Rafael. Kusa niyang niyakap ang asawa para maibsan ang takot nito. Of course I won't. Nasa tabi mo ko the whole trip. I promise.